Good morning, everyone. Let's come to the Lord in prayer. Let us remember that today the Lord is reminding us that we belong to Him. So, nandito po tayo dahil tayo po ay kabilang sa sambahayan o bayan ng Diyos. Yan po isang katotohanan na huwag nating kalilimutan. That gives us the freedom, the privilege, the unlimited access to the goodness and grace of the Lord. We belong to God. Remind yourself of that. No? Whatever happens to this world, we are God's. No? Tayo po ay nilagay ng Panginoon sa kanyang pamilya. Tayo ay kabilang sa kanya. From there, mga kapatid, we can come to His throne, to His presence. We can worship Him. We can bow down. We can ask for blessings and favor from the Lord. Let's come to the Lord in prayer. So magang ito, Panginoon, masaya po ang aming mga puso na alalahanin na kami po ay kabilang sa inyong sambahayan. Inalagaan niyo po kami, pinagpapala niyo po kami. Tinatanim po ninyo sa isip namin, Panginoon, sa puso namin. Ang katotohanan ng inyong mga anak, O Diyos, ay nasa ilalim, Panginoon, ng inyong pangangalaga. Kinukup niyo po, Panginoon, at binibigyan ng mga bagay na kailangan po namin upang patuloy namin, Panginoong, maranasan ang kabutihan ng Diyos na tumawag sa amin. Pawiin niyo po, Panginoon, ang anumang mga alalahanin at mga bagabag, Panginoon, kabigatan sa mga puso, isip ng bawat isa. Anumang mga daladalahin, Panginoon, ay bigyan niyo po, Panginoon, ng kagaanan, ang kalooban ng inyong mga anak na nagkakatipon ngayon. Remind us, Lord, that this world can be a very dangerous place, Lord. But safety and protection, even guidance, Lord, nakukuha ng inyong mga anak, Panginoon, mula sa inyo. We remember those who suffered, Lord, sa trauma, sa sakit, Panginoon, sa nangyaring malakas na lindol sa aming kalapit na bansa, Panginoon, ng Myanmar and Thailand. Lord, there are also Christians there. We remember them, Lord, sa prayer po na ito. Inyong pangangalaga, Panginoon, sa kanila. Lord, at pag-aliw sa kanila, Panginoon, pagkakaloob sa kanila ng mga pangangailangan po nila. And we pray for the churches there, Lord, na kayo po ang patuloy na mga lagadin, Panginoon. Dito sa Pilipinas, ang aming pong kalagayan, Panginoon, yung eleksyon, Panginoon, pagpili ng mga susunod na mga leaders. Lord, dalangin po namin na maging mapayapa at maayos po ito. Wala pong mga insidente, Panginoon, ng patayan, o anumang mga kaguluhan, Panginoon. At higit sa lahat, Lord, dalangin po namin na ituro niyo po sa mga, lalo po sa mga Kristiyano at mga tao, Panginoon, na pipili. Magluklok ng mga taong karapat-dapat may takot sa inyo, Panginoon. Lord, samahan niyo po kami muli, Panginoon, sa aming pong paglalakbay bilang isang bansa. Sa mga panahong ito, Panginoon, na may kaguluhan, may pagkakahati-hati, Panginoon.
Nawa, O Diyos, ang church will serve, Lord, as a reminder, as a beacon of light, Panginoon, sa community, sa society, sa bansang ito, Panginoon, ng mga Kristiyano nagkakaisa, hindi dahil sa kung mga political colors and affiliations, but because of Jesus Christ, our Lord. Ang amin pong allegiance, Panginoon, ay tanging sa inyo lamang. At aming pagmamahal, Panginoon, ay para sa isa't isa, Panginoon. Lalo higit, Panginoon, sa kapulungan pong ito. O Diyos, muli magpahayag po kayo, Panginoon, upang ang aming pong mga buhay ay patuloy, Panginoon, na lumalim sa pagkakakilala sa inyo, Panginoon. Sa umagang ito, kausapin niyo po ang bawat isa. Ito po aming panalangin in Jesus' name. Amen. Amen. Mari ho ba ninyong pakibati ang inyong mga katabi, mga kapatid, at paki-welcome sila sa kongregasyon. Ito po ay tahanan ng Diyos. We are here to worship the Lord. That's the only thing, that's the only reason why we are gathered this morning, to remember ang kabutihan at mga pagpapala ng Panginoon. And because of that, we worship Him. Sabi ng Bible, in spirit and in truth. Today will be continuing, mga kapatid, sa ating pong inumpisahan na series. This is the third message sa ating pong series on Esther. I think this is the only book in the Bible na pinangalan after a woman, no? Babae, yung author. At pag-usapan natin yung kanyang ganda, pag-usapan natin yung kanyang utak, no? Ang iba may ganda lang. Your question is, what for you is the beauty and brains po si Esther, no? Pag-usapan natin yung kanyang tapang at yung kanyang mga banquets. Sana may mag-imbita ng banquet. Ayan, tingnan natin, mga kapatid. Because of that, mag-uusap tayo ng ganda at saka ng ganda ng panglabas at kalooban ng isang babae. Hindi ko alam kung naalala niyo pa tong video na to. Mga panahon ni Jordan to eh. Nasaan na naman ba si Jordan? Hindi ko na napagkikita si Jordan dito sa baba. Tingnan natin kung maalala niyo pa to, mga kapatid. Let's look at this. Your question is, what for you is the essence of being a woman? I think being a woman by itself, the very fact that you're a woman is a gift of God, which all of us must appreciate. The origin of a child is a mother and is a woman. And a woman is the one who shares love and who shares and shows a man what love, caring, sharing is all about. That is the sense of a woman. That is Miss India. If you'd step right here, please. Please step to the mic. Here we are. Why should you be the next Miss Universe? To be a Miss Universe is both an honor and a responsibility. If I were to be Miss Universe, I will use my voice to influence the youth, and I would raise awareness to certain causes like HIV awareness that is timely and relevant to my country, which is the Philippines. I want to show the world, the universe rather, that I am confidently beautiful with a heart. Thank you. Well, 30 years ago, hindi ko alam, kailan ba si Pia? 5 years ago? Or kung kailan man yun, no? Tingnan natin uli yung kanilang mga sagot. Para lang makita natin, kasi medyo magulo yung video. It's all about becoming a woman, what you can do, di ba? Sabi ni, paano i-pronounce yung pangalan? Susmita Sen, no? Being a woman is a gift of God, which all of us must appreciate. Totoo nga naman, the origin of a child is a mother and is a woman. Okay, tingnan natin si Pia naman. Sabi ni Pia, gusto ko yung sinabi niya na I will use my voice to influence the youth and raise awareness to certain causes. So, pinag-usapan kasi natin yung babae, yung kanilang kakayahan at ano yung kanilang kayang gawin sa mundo. Dahil po ang March, mga kapatid, ay tinuturing na International Women's Month. Panahon ng mga babae. The Bible is replete of records, napakarami niya, of notable individuals who served God, and many of them, women.
That is in spite of the truth ang Bible ay written sa isang culture na highly patriarchal, no? Mas binibigyan ng pansin o mas may bigat yung mga lalaki kaysa sa mga babae. But nonetheless, ang Bible po ay nagsasabi na ang mga babae, kababaihan, ay ginamit din ng Panginoon sa iba't ibang kaparaanan upang mahayag yung kanyang kapangyarihan. And today, we'll talk about a brave and very beautiful woman in the Bible na ginamit ng Panginoon to save yung kanyang buong lahi mula sa extinction, annihilation. Kanyang pangalan ay si Queen Esther. Our goal as Christians, nandito tayo ngayon, who strive to make sense of our lives under God, na po'y nabubuhay sa ilalim ng kapamahalaan ng Panginoon sa gitna ng overwhelming activities at mga pangyayari all around us. Our goal is to understand the overall purpose of God. Pakita natin, ano ba? Nasaan ba tayo dito? Ano ba yung purpose ng Panginoon at ba't tayo nilagay ng Panginoon dito sa ganitong mundo? In keeping with His long-standing promise of salvation and well-being of His people. Understanding this, mga kapatid, will propel us to a life of submission. Life of trust and obedience. Pag naintindihan mo na ang buhay mo, mayroon konteksto yan, at yung kontekstong yan ay ito, nandito tayo sa lugar na to, nagsiserve tayo kay Lord, namumuhay tayo sa ganito, may trabaho ka sa ganyan, nag-aaral ka sa ganyan. Pag naintindihan mo yan at nandyan ang Diyos, wala pong ibang tutuluyan yan, mga kapatid, kundi isang buhay na mayroong submission sa Panginoon. Naintindihan ko yan. Kaya tatanggapin ko yan at pasasalamatan ko ang Diyos dyan. At kahit anong ipagawa ng Panginoon, I will trust Him. I will obey Him. Now, dahil lang ang bida natin ngayon ay isang babae, what can you do if you only possess beauty and brains with the occasional spurt of bravery? Very little, sa palagay ko. But what can God do with these things? Ang tanong, meron kang ganda, meron kang utak, no? Or meron kang ganda, walang gaanong utak. Parang masakit din, no? Or may utak ka, hindi naman kagandahan. Pero mas magandang pareho na lang. Lahat naman tayo created by God, di ba? Tama ba? Tingnan niyo yung mga katabi niyo mga babae, kung mga maganda talaga sila. Lalo kung asawa mo yan, huwag kang magkakamali ng sasabihin dyan. Laba ka isang linggo. No? Pero yung mga bagay na to sa kamay ng Diyos, di ba? Parang very feminine, soft. Meron ba ito magagawa sa macho world? Mayroon ba ito magagawa sa isang empire na pinamamahalaan ng malakas, powerful, mighty king? Di ba? Anong magagawa nito? But in the hands of God, mga kapatid, napakarami. Beyond comprehension, I would say. In the process, kung ikaw ay nandiyan ngayon, iniisip mo, ano bang meron ako na pwedeng gamitin ng Panginoon? At hinaharap mo na yun. Nandiyan ka na, nilagay ka ng Panginoon dyan. You will have many challenges and trials, but there will also be great rewards waiting. Yan po yung punto ng storya ni Esther. A little warning. It does not stop with you. Kung anong inuutos ng Panginoon, malaki o maliit, at meron niyang implication sa eternity, hindi po yan basta na lang titigil sa'yo. Kaya pagka tinamasa mo na yung blessings ng Panginoon, napaka-selfish na tumigil ka na. At hindi na yan umaagos sa buhay ng ibang tao. Our series, sabi nga natin, is entitled God on the Sidelines. Nandun lang ang Panginoon sa gilid. Kasi nga sa buong book ng Esther, hindi siya binanggit. But God is obviously working, nagtatrabaho ang Diyos, kumikilos ang Diyos, and intervening without being mentioned or even recognized by people. And that's what I like about God. Ilang taon mo nang hindi pinapansin ng Diyos, pero patuloy siyang kumikilos sa iyo. Ilang taon mo nang sinideline yung usapin ng patungkol sa spirituality, and God still brought you here today. No? Imagine mga bagay na gano'n na ginawa ng Panginoon sa atin. So, this message
is a sacred invitation for you to be mindful, to be sensitive of your daily walk with God in this chaotic and noisy world. Gusto ko kayong dalhin sa kaisipan na ano ba yung iyong daily routine? Ano ba yung daily activities? Gaano ba ito ka-significant sa mata ng mundo or ka-insignificant? Ibig sabihin, routine lang ito, Pastor. Naglalaba lang ako, nagluluto lang ako, linis ng bahay, handa ng mga anak. Meron ba itong implications sa spirituality? Meron ba itong kinalaman sa paghahanda ng Diyos sa iyo sa eternity? Kapatid, be mindful of your little work, your daily grind, your calendar of schedules. Wala nga yan eh. No? Daily na, Pastor. Walang, very ordinary yan. Routine yan. Tingnan natin. Even the smallest and its insignificant routines and details of your life, such as commuting to work or school. Nandiyan ba ang Diyos? Tanungin ko kayo, mga estudyante, kalimitan dito. Nandiyan ba ang Diyos? Biyahe ka pupuntang Dasma, school, di ba? Nandiyan ba ang Diyos? O nagtatrabaho ka sa Makati, tulog ka na sa van, paggising mo, nasa Bacoor ka pa rin. No, tulog ka na naman, no? Tapos na ang laban ng Lakers at saka pagising mo, sa tol ka pa rin. Yan ba ang Diyos? Di ba? Or washing dishes, or doing laundry. Paboritong gawin to ng mga lalaki. Be mindful dito sa mga maliit na detalye na ito, mga kapatid, because God is also there. Believe me, nandiyan ang Diyos. Huwag nating babaliwalain tumagan itong mga bagay kasi nandyan ang Diyos. Hindi siya malayo, siya ay malapit. And He is with us every moment of our life. And if you would allow Him, kung hahayaan mo lang siya, He can do greater things to you and through you. So what can we learn from the story of this queen? First, tingnan natin to. Never despise slow and small beginnings. Huwag mong babaliwalain yan. Huwag mong hamakin yung mga maliliit at mga mababagal na umpisa. Because if you are looking for a pattern ng intervention at pagkilos ng Diyos sa mundong ito, dapat ito ay hindi mo talaga ito dapat ma-miss, mga kapatid. Ito, slow and small beginnings. Laging ganyan ang Diyos. Gano'ng kalaki ang project ng Panginoon sa mundong ito? Naintindihan ng tao na mayroong Diyos na nagmamahal, mayroong Creator God, mayroong God who sustains this universe, mayroong God who wants to enter into a relationship with Him, with us. Now, paano siya nag-umpisa? Sa ganyang kalaking project, parang Miss Universe to. Paano nag-umpisa ang Diyos? Isang tao. Pangalan niya, si Abraham. Come to think of that. Ililigtas yung buong mundo, ipapakilala kung sino itong Diyos na to, and He started with only one person. Matanda pa, in fairness. Nakakatanda daw pala. No? Nakaka-offend daw yung, hindi daw politically correct yung salitang matanda na. Nakakatanda lang. Senior pa rin yun, kahit ano pang gawin natin. So He called a people from Abraham. Nagtayo siya ng bansa. From Abraham. Gaano katagal yun? Napakatagal. And He chose a small nation, Israel. But hindi China? But hindi Russia? But hindi Canada, US? Ang lalaki ng mga teritoryo niyan. He chose Israel. Tingnan niyo sa mapa kung gaano kalaki Israel. So when God came to offer salvation to all, He came as a what? As a baby. Bakit hindi bumaba yung si Jesus na hari na kaagad? Eh di sana sumunod na tayong lahat. Wala nang questions asked, di ba? Jesus na yan eh. King na yan eh. But He started as a baby. So Jesus started the church
with only a few individuals. 120 to be exact. Yung mga teachings ni Jesus, pag binasa ninyo, pag-aralan ninyo yung mga turo ni Jesus, ano yung mga laging binabanggit? Seeds. Birds. Maya pa nga. Of all the ibon. Grains. Fish. Etc. Insignificant, small, slow. Diba? Ganun lagi ang sistema ng Panginoon. So, ganito ang storya para makarelate tayo dito sa first point natin ni Esther at saka ni Mordecai. Basahin natin si Mordecai ay may isang napakaganda at kabigah-bigahaning pinsang dalaga ng ulilang lubos at siya na ang nagpalaki. Okay? Sabi ko sa inyo, bantayan ninyo yung mga napakaliliit na mga ginagawa ninyo kasi nandyan ang Diyos. Pansinin nyo ito ulilang lubos at siya nagpalaki. Ang pangalan niya ay Esther, Hadasa naman sa Hebreo. Nang mamatay ang mga magulang ni Esther, inampun na siya ni Mordecai. At itinuring na parang tunay na anak. Bilang tugon sa utos ng hari tungkol sa paghahanap ng mga gandang dalaga sa buong kaharian, napasama siya sa maraming dalagang tinipon sa palasyo sa pamamahala ni Hegai na tagapangasiwa sa harem. Balikan natin yung context ng Esther. 127 provinces. Stretching from India all the way to Sudan in Africa. That's how vast, that's how big the empire was. Paano kikilos ang Diyos dyan? Nag-umpisa ang Diyos sa 2 tao, magpinsan, inalagaan niya lang yung kanyang pinsan dahil ulilang lubos. Now, tell me, anong significance yan? Kung ikaw may pinsan, ikaw nakakatanda at ulilang lubos, di ba alagaan mo rin naman yon? Without thinking na ito ay para sa Panginoon to, di ba? Normal naman ginagawa yun. Wala naman talagang bago doon. Pero dyan, nag-umpisa ang pagkilos ng Diyos. Sabi doon, inampon siya ni Mordecai, inalagaan kasi ulilang lubos. And from there, God created series of events na eventually makikita mo, plano pala ito ng Panginoon. Kaya nga, di ba, sabi ko last Sunday, mga nanay dito, minsan na-depress kayo. Gigising ka, magpaplansya ka, magluluto ka, maghahanda ka ng baon, parang wala ka ng kabuluhan sa mundong ito, hindi ka na makaligo, hindi ka na makapunta sa parlor, wala na. Pero kung mong i-despise yan, kapatid, look at this, hindi mo alam kung hanggang saan naabot yan. Kung ang 20 pesos mo hanggang korneto lang, ito, malayo-layo to. Diba? Malayo-layo ang pwedeng gawin ng Diyos sa mga maliliit, insignificant na mga bagay. Mordecai performed, di ba? Si Mordecai at si Esther. Mordecai performed the task of a parent to Esther, and Esther seemed to have learned many things from him. Vast empire, very big, very powerful. Mayroon dong small community of Jewish people. Out of that community, mayroong na-single out na 2 magpinsan. Now, compare that to India to Sudan. 2 magpinsan. Diyan nag-umpisa ang Diyos. Binigay ni Mordecai yung dapat ibigay kay Esther dahil ulila siya. Natuto si Esther naman doon sa pagtuturo na time and slow process are God's secret and most effective allies. When you are mindful of this, mga kapatid, you will never usurp the work of God. Di ba? Lord, gusto kong baguhin tong empire na to. Kaso lang, 2 lang kami magpinsan. Napakahirap lang naman namin, simpleng tao lang kami. Paano ba? Lalasunin yung king? Paano ba? No. Iwan mo yan sa Diyos. Yung mga bagay na hindi mo control, huwag mong kunin yung authority ng Diyos dyan. Bahala ang Panginoon. Alam ng Panginoon kung ano ang kanyang ginagawa. And He alone can achieve things that we can never achieve on our own. Bahala na ang Diyos doon. Like creating problems within the inner circle of the powerful people. Paano nag-umpisa to? Dahil sobrang laki at sobrang lakas at sobrang yaman at sobrang
Wala na silang magawa sa buhay nila, sila nag-away. Now, nandyan ang kamay ng Diyos. Magpinsan, foreigners, mga bihag pa yun sila, nanatiling tapat lang, inalagaan lang yung bata naman, natuto naman, and then, God created a scenario. Yung magandang queen, nag-inarte, no? Nagpa-importante. Pinatawag ng king, hindi siya pumunta. So, madaling sabi, palitan yan, maghanap ng iba. Maganda si Esther, inalagaan ni Mordecai, napili siya. Di ba? Huwag nating mamaliitin yung mga maliliit na umpisa. Public school ka nag-aral, public school kasi yun ang kaya. Pero, mag-aral na mabuti. Hindi mo alam kung hanggang saan ka dadalhin ng Panginoon. Mga maliliit na mga negosyo, mga startups. Di ba? Pagkatiwala kay Lord, trabaho ng maayos, you do not know kung saan yan dadalhin ng Panginoon. Katulad nito, sino ba mag-aakala nito? Sige nga, pag-isipan nyo mabuti. Gamitin nyo lahat ng inyong mga mathematical formulas dyan. Sa ganong kalawak na kingdom, tapos may dalawang tao na nag-alagaan lang sa isa't isa. At doon kumilos ang Diyos. Queen Vashti, ito na sinasabi ko kanina, defy the king and the search for the new queen commence. 4 years later, Esther was wearing the crown. And again, hindi pa rin madali yung 4 years, di ba? Kasi, preparation, nung napili na sina Esther, 12 months na paliliguan sila ng gatas. Paliliguan sila ng, hindi ko alam kung anong pinapaligo sa kanila. Kasi hindi pwedeng humarap sa king na may mga acne ka, wala, hindi pwede yun. No? 12 months. And sa dami nila, imagine mo, from India to Sudan, ilang libong babayan. Ilang libo yung napili, di ba? Sabi ko nga nung unang mensahe ko dito, di ba? Sa Oljan pa lang, magtatagal na si King Asueros eh. Ang daming maganda dito. Tapos yung mga babae, umingiti-ngiti, naniniwala naman kayo. Dito to naman. Di ba? Mga kapatid, 4 years pa bago nakita ni Esther si Ahasuerus. Slow, small beginnings. Pero nandyan ang Diyos. Pumirmi ka nga muna saglit. Kung ikaw ngayon ay tinuturing mong successful ka sa buhay, isipin mo nga yung iyong naging journey. High school ka, college ka, working student ka, di ba? Small beginnings. Pero kung ikaw ay pinanganak na sa isang mayamang pamilya, think of your ancestors. Si lolo mo, paano naumpisa yun? Tatay mo, paano nagsikap yun? Do not despise small beginnings. Kasi nandyan ang Diyos. Always remember this, mga kapatid. God's term and God's time equals spiritual breakthrough. Term ng Panginoon yun eh. Akong bahala dito sa kingdom na to. Wala makatalo dito ha. Guguluhin ko to. Pero ikaw, Esther and Mordecai, maghanda kayo dyan. Gaano man kaliit yung ginagawa ninyo ngayon, ipapakita ko sa inyo, significant yan sa mata ng Diyos. God's term and God's time. Nung napili si Esther, 4 years pa bago niya nakaharap yung king. God's time. Hindi mo alam gaano kalaki ang pwedeng gawin ng Panginoon dyan. Pangalawa, never back down from working for the greater good. So, nakita siya ng king, na-inlove sa kanya yung king, siya yung ginawang queen. At ito mga kapatid, no? Monarchy pinag-usapan natin dito. Hindi yung katulad yun, President Bongbong, President Trump, may isang asawa, hindi ganun. Ang monarchy, iba sila. So, dito sa kay Xerxes, meron siyang queen, official queen, and so many wives. At yung mga wives niya, yung kanyang mga ibang asawa, nakatira yun sa first level harem, tawag doon. May bahay sila doon. Sina Esther, dahil mga bagong recruit, nandun sa second level. Now, let's talk about
something with adult content. Kung ganun katindi yung sexual appetite ng king, every night, iba-ibang babae. It took 4 years for Esther bago siya may patawag. Ganun kadami. Again, nandiyan yung kamay ng Diyos. Dahil nung nakita niya si Esther, sabi niya, ito na. Sarado na yung search. Wala na. Ito na. Ginawang queen. He loved Esther more than others. But, politics is politics. Sa palasyo, may politika. Naalala niyo yung mensahe last Sunday? Si Haman, ang na-promote sa halip na si Mordecai. At nung na-promote si Haman, gusto niyang patayin ang buong sambahayan ng Israel sa isang araw. Isa lang ang pwede magligtas. Si Esther. Kasi siya na yung queen. Kita niyo ba yung kamay ng Diyos dito? Meron palang tao na masamang iniisip, napapatayin silang lahat, kaya ang Panginoon ay pinwesto si Esther. Absorb that. Hindi ko alam kung paano mo ilalagay sa konteksto mo yan. Lord, ganito pala, no? Kaya mo ako nilagay dito sa rank na to, sa company, kasi may mga tao palang ganito, masama iniisip, kaya po pala ako nilagay dyan. Hindi ko na alam kung saan mo ilalagay na konteksto yan, pero yan yun. God uses small and slow beginning, unknown and insignificant people like Esther. This is how God used Esther. Esther was beautiful in and out, and the king loved her. She was brave enough to go to the king without a summon. Mamaya, pag-usapan natin yan. She used her brain by setting up banquets where he could gain the upper hand against Haman. Seriously, sumagang ito. Sa tingin mo maganda ka lang? For nothing? No? Sa tingin mo matalino ka lang? Na wala, matalino lang ako eh. Sa tingin mo brave ka lang? O matapang ka lang? Pinanganak ka sa isang pamilya na lagi nagsisigawan, kaya tumapang ka na rin? Ganun na lang ba yun? Or has the capacity to invite mga luminaries, kung sino mga diplomats to a party? Think again, kapatid. Because ito mga bagay na to, kung mayroon ka nito ngayon, ito ay mga simbolo kung sino ka at kung ano yung kaya mong gawin at ibigay sa Panginoon upang mangyari ang kanyang kalooban. Maybe like Esther, you just need someone po ito, like Mordecai, to challenge you to living your life to the next level, and that is always about pursuing God and other people's welfare. Alam ni Esther, may malaking problema, papatayin yung kanyang buong sambahayan. Papatayin sila bilang isang lipi ni Haman. Siya lang pwedeng magligtas kasi siya yung queen. The problem is this. May malaking challenge dyan, may hurdle dyan. So sinabi ni Mordecai kay Esther na si Haman naglabas ng utos, ikinalat na yung mga sulat sa 127 provinces na sa March 13, sa susunod na taon, papatayin kayong lahat sa isang araw lang. Yun yung utos ni Haman. Problema, tinatakan ng king yun. Hindi niya naman kasi alam na makalahin ni Esther yun. Okay? So para talaga itong telenovela. Now, sabi ni Mordecai, gawin mong lahat. Hindi malilipol tayong lahat. Ang problema ganito. Sabi ni Esther, basahin natin. Alam na alam ng lahat na walang itinatangi ang batas ng kaharian. Sino mang lumapit sa hari, maging babae o lalaki o babae, kasama si Esther, nang hindi ipinapatawag ay papatayin maliban kung ipatong sa kanya ang gintong setro. Di ba may hawak yung king na parang tungkod? Scepter tawag doon. Kahit yung queen, hindi pwedeng pumasok sa king kung nasaan ang king kung hindi siya pinapatawag. Ang problema, ito,
30 araw na akong hindi ipinapatawag ng hari. In other words, hindi siya pwedeng pumasok na lang doon. Ganun nga monarchy ngayon, di ba? Sabi ko, baguhin natin yung isip natin. Masyado tayong democratic dito. Asawa mo yan eh. Papaalam ka pa. Sa kanila hindi. Kailangan kang ipatawag. Problem is, 30 days na siyang hindi pinapatawag ng king. Kaso, masyadong urgent, papatayin sila. So, anong gagawin mo? So, itong sabi ni Mordecai sa kanya, huwag mong akalaing dahil nakatira ka sa palasyo, ay ikaw lamang ang makakaligtas sa lahat ng mga Hudyo. Kapag ipinagwalang bahala mo ang pangyayaring ito, tiyak na may magliligtas din sa mga Hudyo, ngunit malilipol ka at ang iyong angkan. Anong malay mo? Baka nga napunta ka riyan para maging kasangkapan sa ganitong pagkakataon. Kapatid, baka napunta ka riyan kung nasaan ka man ngayon para maging kasangkapan sa ganitong pagkakataon. Katulad ni Esther. Tumago sa puso ni Esther itong masalitang ito, mga kapatid. So, ang ginawa ni Esther, sabi niya, mag-fasting kayong lahat for me. Yun lang po yung isang indication dito na merong Diyos. Inutos ni Esther, mag-fasting kayo for me. No? Pero tingnan natin yung faith naman ni Mordecai. Sabi niya, salvation will come from other place. Sabi ni Mordecai, kung hindi mo gagawin ito, I'm sure ililigtas pa rin tayo ng Diyos. Ibang gagamitin niya. Pero nandiyan ka na eh. Nasa iyong kamay ito, Esther. She was the only candidate na may kakayahang gawin ito. Do you see yourself in this situation? Ngayon, naharap ka ba sa ganyang challenge ngayon na alam mong, ikaw lang yun eh. Ipinesto ka ng Diyos dyan. Para sa iyo yan. Nakakatakot nga lang. Kaya nga, di ba sabi ko kanina, pag dinala ka ng Panginoon dyan sa puntong yan ng buhay mo, nakakatakot. Pero may mga rewards din naman. Do you think God brought you wherever you are now and has given you all the things you need without a purpose? Nilagay ka lang ba ng Diyos dyan sa posisyon niya ngayon na wala lang, trip lang ng Diyos? Palagay ko, ginawa yan ng Diyos kasi mayroon siyang purpose sa atin. Napakalaking dilema para kay Esther. Napakalaki nung kanyang task, napaka-urgent, but the king was not in the mood to see Esther. Pero mga kapatid, mayroong laging paraan ang Diyos para sa kanyang mga anak. So tingnan natin tong tapang ni Esther, hindi lang yung kanyang ganda. Dahil dito, ipinasabi ni Esther kay Mordecai, tipunin mo lahat ng Hudyo rito sa Susa at pag-ayunon ninyo ako. Huwag kayong kakain o inom sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Mag-aayuno rin kami ng aking mga katulong na babae. Pagkatapos, pupunta ako sa hari kahit ito'y labag sa batas. At kung dapat akong mamatay, ako nga ay mamamatay. Sa English yan, sabi yan, if I perish, I perish. Sa Tagalog, patay kung patay. For the sake of others. Ang tanong ko sa inyo kanina, di ba? Nandiyan ka ba sa sitwasyong yan? Na kailangan mo mag-decide. Kailangan mong lakasan ng loob mo. Kailangan mong magsalita. Kailangan mong tapangan for the sake of others. Dahil alam mong nilagay ka ng Panginoon dyan sa sitwasyong yan dahil mayroon siyang purpose. Katulad ni Esther. This is the beauty of having this church family. Kung nandiyan ka ngayon, kapatid, remember this. Kaya nga tayo isang pamilya. If there's a great mission God has placed in your heart, you have people here who are willing to encourage and journey with you. Kaya tayo nagtayo ng mga life groups din. People who will tell you what to do and will keep you in their prayers. Gawin mo yan, kapatid, kalooban ng Diyos yan, we will pray for you. Di ba napaka-comforting nun? Napaka-encouraging nun? No? Meron kang, alam mong napakalaking mission galing kay Lord na nakakatakot. And people are coming to you to encourage you. Do you need courage right now? Ask the Lord. Ask for prayers. Ask yung mga
advice from seasoned and experienced people of this church as to the process and sequence of things for you to become successful. Minsan, napaka-rapt ng ating iniisip, yung ating approach. Try natin ilatag yan sa mga dumaan na dyan. Mapaplansya pa nila yan, mapapaganda pa nila yan. That's the beauty of having a church family. You face every battle with God and His people by your side. And you are never alone. Nandyan ang Diyos, nandyan ang church para sa iyo. So what is the result according to Esther? Ito na nga. Lumipas ang 3 araw mula na mag-usap sina Esther at Mordecai. Isinuot ni Esther ang kanyang kasuotan bilang reyna at tumayo sa bulwagan ng palasyo sa tapat ng tirahan ng hari. Nakaupo noon sa trono ang hari, paharap sa pintuan ng palasyo. Nalugod siya nang makita si Esther. Puti na lang. Kung hindi, patay si Esther. No? Sabi nyo, nalugod siya nung nakita siya. Uy, 30 days na pala kitang hindi nakikita. Ang tawag doon? Hindi insomnia. Nawala sa dementia. Yung king. 30 days na hindi nakikita si Esther. Sabi daw, nalugod siya nung nakita si Esther at itinuro niya rito ang kanyang gintong setro. Dahil kung hindi, patay si Esther. On the spot yun, mga kapatid. Again, wala ba dyan ang Diyos? May mga maganda lang, mauutak lang, pero hindi matatapang. May mga katulad ni Esther, maganda, matatalino, matatapang. For the sake of others. So, lumapit naman si Esther at hinipo ang dulo ng setro. Itinanong ng hari, bakit aking reyna? Mamaya, Sharon, sabihin mo to kay Manny. Yan yung tawag niya sa'yo mamaya. Sumula mamaya. Sabihin mo kung ano ang ibig mo at ibibigay ko sa'yo. Kahit ang kalahati ng aking kaharian, mabakho, ibibigay sa'yo. Saka yung karpintero. Sumagot si Esther, kung mamarapatin ng mahal na hari, dumalo po kayo ni Haman ngayon sa piging na inihanda ko para sa inyo. Sinabi ng hari, tawagin agad si Haman para masunod ang ibig ni Esther. Maganda, talino, matapang. At generous. Pahanda ng banquet, corned beef yung handa. Telemundo. Panghuli, mga kapatid. Never forget to remember God's miracles of help and salvation. Wala pang tagumpay ng pinag-uusapan dito. Hindi pa nga sigurado kung mabubuhay si Esther. Pero dahil matapang siya, nilakasan niya ang loob niya, pinagkaloob ng Panginoon yung kanyang hiling. Nung nangyari, itong, kapatid, si Haring Xerxes at si Haman ay dumalo sa ikalawang handaan ni Reyna Esther. Ganun siya katalino. Nung unang handaan, sabi ni King, ano na ngayon? Ano pag-uusapan natin? Anong kailangan mo? Sabi ni Esther, mayroon pa akong isang handaan. Punta pa kayo uli ni Haman. Di ba? Kasi kung doon niya sinabi, maaaring magdalawang isip pa yung king. Pahanda pa siya ng isa pa uli. Talino. Habang sila nagiinuman, itinanong ng hari, Reyna Esther, ano nga ba ang hilingin mo? Sabihin mo at ibibigay ko sa iyo kahit ang kalahati ng aking kaharian. Sumagot si Reyna Esther, kung inyo pong mamarapatin, mahal na hari, nais ko po sanang hilingin na ako at ang aking mga kababayan ay inyong iligtas sapagkat kami po ay pinagbili para patayin at lipulin. Kung kami ay pinagbili upang maging mga alipin, magsasawalang kibo na lamang po ako at hindi na kayo gagambalain pa. Subalit kami po ay nililipol na. Itinanong ng hari, sino may pakana ng mga bagay na ito? Sumagot si Esther, ang aming kaaway at tagausig ang masamang si Haman. At si Haman ay nangatog sa takot sa harap ng hari at ng reyna. Esther chapter 7 verse 1 to 6. Inalagaan ka lang naman, di ba, kasi ulila ka. Ikaw
Ikaw naman, nagpaalaga ka, natuto ka, naging wise ka, ano nangyari? Ganito kalaki pala yung assignment ng Panginoon. Yung powerful king, yung vast kingdom, macho, napakalakas, ang katapat pala ay reyna, matalino at maganda. Diba tinanong ko kayo kanina kung, paano kung ito lang yung mayroon ka? Pwede pa rin gamitin ng Diyos. Eh yung si Leonidas nga, ng Sparta, hindi umubra kay Xerxes eh. Eh sino makakalaban? Diba? Ganon kumilos ang Diyos. Eh, hindi ko alam kung anong ginagawa ng Diyos sa iyo ngayon. Basta sumunod ka lang sa Kanya. Katulad ni Queen Esther. So, basahin natin, paanong naligtas ang mga Hudyo because of Esther? Dumating ang 13 araw ng 12 buwan ng taon. This is March 13, mga kapatid, sa ating calendar. Ito ang araw ng pagsasagawa ng utos ng hari. Kasi di ba si Haman, hiniram niya yung signet ring ni Xerxes? Araw na inaasam ng mga kaaway ng mga Hudyo sapagkat inaasahan nilang sa araw na ito, lilipulin ang mga Hudyo. Ngunit hindi nila alam na mababaliktad ang pangyayari. Sapagkat sila ang lilipulin ng mga Hudyo, ng araw na iyon, nagsama-sama ang lahat ng Hudyo sa buong kaharian upang labanan ang sinumang mananakit sa kanila. Ngunit wala namang nangahas magbuhat ng kamay sa kanila sapagkat natakot sa kanila ang lahat. Tinulungan pa sila ng mga gobernador at ang lahat ng pinuno ng bawat lalawigan dahil naman sa takot kay Mordecai na noon na isa ng makapangyarihang tao sa kaharian. Imagine this. Nag-alaga ka lang ng pinsan mong ulila, naging prime minister ka. Kapalit ni Haman. God is there for these people. Bantog na sa buong kaharian ang kanyang pangalan at patuloy pang lumalaki ang kanyang kapangyarihan. Nilipol nga ng mga Hudyo ang kanilang mga kaaway at ginawa nila ang kanilang gusto sa lahat ng napupuot sa kanila. This is from 7 at saka sa 9. Ganon ang nangyari sa istoryang ito. Simple, maliit, slow, pero nung dumating panahon ng Diyos, ganito pala kalaki ang implications yan, kapatid. Sa mga estudyante, mag-aral mabuti. Pagkatiwala sa Diyos ang future, maging masinop ngayon, mag-aral mabuti, kung ano man. Kailangan magtrabaho. Habang nag-aaral, hindi mo alam kung ano ang gagawin ng Diyos sa iyo. Tulad ni Esther. Imagine what a combination of beauty. Tapos may utak pa, tapos batapang pa, and banquets can achieve. So what do successful Christians do? Tanong, ano ba talaga ang ginagawa ng mga successful na mga Christians? Ganito. They set special dates to remember God's miracles and help. Hindi natin kinakalimutan yung mga birthdays natin. Hindi natin nakalimutan yung mga anniversaries. Pero yung mga moments na talagang nandun ang Diyos, sana hindi rin natin nakakalimutan. Dahil yan ang ginawa ni Esther. Kaya nga ang pistang ito ay tinawag nilang pista ng Purim, buhat sa salitang Pur. At dahil sa utos na ito ni Mordecai at sa pagkakaligtas nila sa panganib, ipinasyang ipagdiwang ang 2 araw na ito taon-taon. March 14 and 15, ito pinagdiriwang. Kasi dapat March 13 sila papatayin lahat. So March 14 at saka 15, katatapos lang ng Israel mag-celebrate nito. Itong March. Purim. Casting of lots, yung ibig sabihin po nun. To remember, na itong araw na to, niligtas sila ng Diyos. Ito ay gagawin nila ng kanilang lahi at ng lahat ng mapapabilang sa kanila. Patuloy itong alalahanin ng lahat ng salinlahi, ng bawat sambahayan, ng lahat ng lalawigan at lungsod. Hindi nila ito kaliligtaan, hindi rin ititigil. Ano ibig sabihin nito, mga kapatid? Sinasabi ng Diyos, habang hindi ka pa nagtatagumpay sa buhay, isipin mo na ngayon, Lord, pag binigay mo to sa akin, I will set aside this date to remember you. Sana may mga pastors,
We remember the day na na-ordain kami. I was ordained July 25, 2010. Yung mga ganon. Special date. Lord, this is for you. This is sacred. No? To remember na nandiyan ka. Tinawag mo ako, ginawa mo akong ganito, pinagpala mo ako sa gantong araw, gantong okasyon, nakita ko yung mga kamay. Set aside itong mga araw na to para sa Panginoon. Conclusion, mga kapatid. Kung ano mang meron ka ngayon, ganda, intelligence, kung ano man, must be offered to serve God and others. Bigay mo yan sa Panginoon, Lord, di ko alam, pero ito, meron ako nito. I don't know kung hanggang saan ito, but, the Lord will give you wisdom. Paano mo gagamitin yan? Pangalawa, never hesitate to face and defeat evil with good. Itong kailangan natin ngayon, di ba? Fake news dito, misinformation dyan. Paano ba tayo mga Krisyano? Kailangan natin harapin ito na may tapang. Third, honor God in every victory He gives you. Huwag mong kalilimutan, lahat ay galing sa Panginoon. Pangapat, your actions will always have eternal impact. Maliit man yan, no? Nagalaga nga lang ng pinsan Naging prime minister. Naging queen. Kasi may eternal impact, mga kapatid. Yung courageous acts ni Esther have immense implications in the promise of salvation from Abraham to Christ. Ganun siya kalawak. Naging queen siya, niligtas niya yung kanyang sambahayan, yung kanyang lahi. Bakit? Ang pangako ng Panginoon kay Abraham pa, alagaan ko kayo. At bibigyan ko kayo ng Savior. Kung nalipol sila doon, hindi natuloy kay Abraham, at hindi rin natuloy si Christ. Imagine that. Ganong kalaki lagi ang programa ng Diyos. So ang tanong ko sa iyo, sa ating pagtatapos, ano ba ang pinapakita ng Panginoon sa iyo sa mensaheng ito? Lord, housewife lang po ako. Lord, ito lang po ako. Pero alam mo, pag inisip mo na nandyan ang Diyos at ginagawa mo yan para kay Lord, hindi mo pwedeng limitahan ano ang pwedeng gawin ng Diyos dyan sa bagay na yan. Patuloy po nating purihin at lalahanin, sambahin ng Diyos sa kanyang kabutihan sa ating mga buhay, mga kapatid. Just the time I feel that I've been caught in the mire of self. Just the time I feel my mind's been bought by worldly wealth. To blow, I know the Spirit's call, and all my worldly wanderings just melt into His love. And oh, I want to know You more. Within my soul, I want to know You. Oh, I want to know You, to feel Your heart, to know Your mind. Looking in Your eyes stirs up within me Christ that says, I want to know You. Oh, I want to know.
Tayo po ay tumayo sa ating panguling panalangin. Bago ho tayo mag-closing prayer, mga kapatid, I'd like to encourage you, like Mordecai. Tingnan natin yung ating mga katabi ngayon. Baka kailangan encourage, kailangan panalangin, kailangan bigyan ng konting paalala. Diba? Yun naman natin ginagawa sa church. So, sino man yung katabi mo ngayon, mas maganda kung pamilya mo, then pray for each other. Sa iyo ang papuri, Panginoon, pagsamba, pasasalamat, Panginoon, mula sa aming mga puso. Dismiss us now, Lord, with your love. May the Lord bless you and keep you. May the good Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. And may He lift up His countenance on you and give you peace. Amen. Amen. Magandang umaga, mga kapatid. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Patuloy po natin na papurihan ang ating Panginoon.